Hi Aries, weekly gabay tarot scope po tayo from May 4. May 4 to 10 po ito. Bagong linggo ng Mayo. Kamusta kayo Aries? Kuha lang tayo ng ilang guidance messages. Ano nga asahan ng mga taong ito? Aries energy, guidance advice po para sa kanila. Anong parating sa kanila ngayong linggo? Weekly gabay, May 4 to 10. 2026 Aries, mensaheng gabay po para sa kanila. Any guidance? Tumatanong pa. Ang dami nito. Kukunin ko lang po yung pinaka nasa unahan. Tapos, add lang tayo ng ilang messages. Weekly lang naman tayo, guys. Okay. Okay. Sige, add pa natin ito. I feel for some of you ngayong linggo, kahit sa simpleng pakiramdam, pagpaplano, aangat yung ilang tao, ilang emosyon, parang merong magta-throwback, magpa-flashback na memories, kahit ganun lang. Umangat kasi si Six of Cups. This is about your past, Aries. So, maring higit kayo maging sentimental, emotional sa part na ito. If ever, okay? Lalo pa kung andito na yung maturity, I mean, marami na kayong pinagdaanan. Ano man ang edad nyo, guys, pero umangat yung enerhiya ng ilang pinagdaanan nyo, kung sino kayo from the past. Ganon, yung una kong may iwan. Or why not, merong reconnection, connection, reunion. Sabi ko nga, kahit sa simpleng pagpaplano lang po ito ngayong linggo, tayo po ay weekly. Maring merong mapaangat na someone, merong magbabalik tanaw or magbabalik talaga sa buhay nyo. Kahit over the net lang ito, Aries. Right now, kaka-mention ko lang, live na live tayo sa aking natugunan. Kasi yung person niya ay Aries, si Venus right now, still currently nasa yung mga third house of communication. Venus is the planet of love, beauty, attraction. So it could be an ex. Guys, kasi mga si Six of Cups sa tarot eh. Again, third house, nagbibigay diin ngayon. Venus is the planet of love. Ex-friendship, ex-lover, ex-partner, or kahit relatives, cousins, ito talaga yan guys. Kung sino kayo from the past or growing up, Aries. Sabi ko nga, kahit sa simpleng emosyon nyo to guys ha, baka kayo to reversal yung energy natin. Pwedeng kayo mismo or ilang tao sa paligid. Okay? Or why I feel sa barahan nyo dito, lalo na if this is about love, partnership, businessman, or personal na relasyon, merong nagloko. Alam ko, diretso. Merong niloko, naloko na. Si Seven of Swords kasi, card of deception, hindi pa siya masyadong naging truthful. And this time, maaring merong mapangat na opportunity sa puso, sa diwa, ayan, na magkaroon ng apology, mapaangat ng expression na sorry. Ayan. Kahit over the net, guys, ganun yung energy. Why not? Lalo ka, ito parang nagiging mysterious, secretive yung energy, parang matagal na itong saloobin or kinikim-kim, maaaring merong healing conversation since the third house again, about communication, connection, the internet, kahit over the net, Aries, alam ko may hugot, pero ganun po yung enerhiya. Okay? So, andito tayo sa past. Okay? At hindi po imposible, the King of Swords, Knight of Pentacles, ito naman, looking forward, moving forward kayo sa hinaharap, sa future. So, parang ang pinaka-advice ngayong linggo may hugot, Aries, kung ano man yung mga naganap na from the past, alam ko madaling sabihin ito, magkakaiba kayo guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa ng dinanas from the past, kung sino kayo, yung mga unhealthy patterns or kaganapan sa buhay nyo na hindi naging madali. Pero maybe a reminder na unti-unti, okay, tulungan ng sarili na makapag-move forward para hindi ka ma-stuck doon sa sitwasyon or pakiramdam na yun. Para sa ilan yun na may hugot.
Tayo po ay general message. Move forward, guys. Okay, kasi yung ilang memories na yan, ando na yun eh. Nakaraan na yun, nakalipas na yun. Kung ano man yung aral, meron at meron kayong aral na nabaon dyan. Gamitin nyo raw yan para dito sa hinaharap. Sa mga long-term goals nyo or nililook forward nyo. Okay. Meron akong ilang exciting possibilities, guys. The Ace of Cups. Kung hindi naging magaan from the past, new beginnings ang umangat dito, new connections, new friendship, new love interest. Why not? Patuloy kayong tumadaan sa transitions, transformation, ilang changes. Do not hold back. Aries, andito si Paz para paalalahanan kayo na merong bukas. Okay? Meron at meron kayong magagandang potensyal na kakaharapin pa. Ayan, ganun yung energy. Be practical, yung intellectual side, patuloy na paangatin, at huwag niyong pahirapan, lalo pa sa hindi kagaanan na pinagdaanan from the past. Yung mga nagloko, niloko, nag-struggle, iwanan na natin yan sa nakalipas. Nang ginagamit niyo yung mga aral na napulot niyo doon, baunin niyo yan para sa mga bagong desisyon or aksyon na gagawin niyo sa hinaharap. Alam ko, weekly lang tayo, pero may hugot kayo. Ito yung guidance advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po. Aris. Hi Taurus, weekly gabay tarot po tayo from May 4 to 10, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice. Messages po para sa inyo, mensaheng gabay lamang po. Kamusta kayo Taurus? Taurus energy ngayong linggo. Any guidance advice? Ano nga asahan nila? Anong parating sa mga taong ito? Mensaheng gabay po. Taurus, guidance advice, message. Okay. Taurus. Okay, isisayin muna natin ito. The Tower. Okay. So, may lang reversal ng baraha, guys. It doesn't mean hindi okay or ano pa man ha. Meron lang po itong kalakip na mensahe para sa ilan na bago na maaaring makapakinig kay Moonchild. Taurus. Si Temperance card. Weekly lang naman tayo. Habaan daw ang inyong mga PC, ang inyong mga pasensya. Patience, patience, and more patience, guys. Sa ilang tao sa inyong paligid. Yes. Or kung paano kayo magpapaangat ng boses, the Three of Cups, hanggat kaya, magplano muna para sigurado. Magpaplano. Especially ngayon ha, kung aking i-apply ito, yes, si Mercury, which is the planet of communication, communication, connection, ayan, it will enter your sign na. By the time na mapanood nyo to, nasa inyong sign na. So, kung paano kayo magpapaangat ng expression, communication agad, kahit over the net to guys, sa ilang tao, pagdating sa inyong circle, teammates, workmates, your siblings, friendship, if ever, relatives, dyan yun pumapasok sa 3. 3 is about communication. Hanggat kaya, hindi magiging okay ano man ang pwedeng boses, komento, opinion na aangat sa inyo, pero temperance card, moderate daw. Moderation, balance, nang walang pagkalabis or pagkasobra. Bigyan nyo ng limita ang inyong mga sarili. Think before you click. Yan. Yes. Bakit Moonchild? Kasi dalawa lang yan. It's either masosobrahan, makukulangan. Ganon yung energy. Kasi nga magmamadali na minsan hindi natin intensyon na makasakit or ano pa man. Pero dahil diretso ang inyong emosyon at kayo lang ay magiging totoo. Okay, for some of you, yes, magpapakatotoo lang. Kumaga, hindi intensyon na makasakit. Pero dahil nga minsan dire-diretso tayo, I feel for some, merong tendency, okay, na
Baka meron kayong hindi makita sa buong larawan at meron pala kayong masagasaan na kahit sa simpleng emosyon. Okay. So, anong kailangan gawin? Take it easy. Weekly lang naman tayo, habaan ng PC. Patience, patience, and more patience. Yes. Or, I feel for some, not the best week ha. Ito yung week. Tayo pa yung weekly. If ever, kasi nag-highlight ngayon din ang inyong mga second house, connected sa inyong mga income, hard-earned money, kung saan kayo kumikita, maybe kailangan kong mabanggit ito, pigilan muna, hindi magiging okay, napaka-powerful kasi ng inyong mga boses ngayon, nung expression nyo, sa trabaho man, again, or sa ilang opinion, communication, guys, expression sa love, hindi magiging okay, ito yon ngayong linggo, weekly. Again, second house, money. Saan kayo kumikita? Not the best week to ask for a salary raise. Okay? For some of you, wag muna. Ito lang naman ay yung ngayon. Timing is everything. Kung feeling nyo, paano yun, Moonchild? Sinabi ko na. Weekly lang naman. Okay? Hanggat kaya. Take it easy, magplano para sigurado. Kasi nakikita ko, reversal yung energy, merong magiging cold-hearted ang pwede, could be your boss, ayan, and a client. So, reversal, baka kayo mismo ito na okay lang naman. Take it easy, kalma. Pagpaplanuhan ng bawat aksyon, desisyon ngayong linggo. Ganon yung enerhiya, guys. Okay? Huwag kayo magmamadali. As a Taurus, may tendency ng pagiging mainipin. So, steady lang tayo. Take everything one day, one step at a time. Ganon. Okay? Nang nagiging bukas pa rin naman kayo, ha? Sa ilang, kahit sa simpleng opinion, komento, very important din yan. Makinig. Ayan. At pagbibigay. Pagbibigayan sa enerhiya, merong give and take. Baka ganun lang to. Kasi baka at one point, di kayo magtagpo ng energy ng yung person, partner in business, pagdating sa work. So, tayo ay general message. Alam ko parang may hugot na naman tayo. Taurus, weekly lang naman tayo. Pero this week, your voice is your superpower, guys. Pero again, general message tayo. Pinapaalalahanan kayo na ang lahat ng sobra, baka masyado kayo magmadali. Super powerful na nakasakit na tayo. Or hindi pala yun yung timing para mabitawan nyo ang aksyon, desisyon na to. Okay? Long-term plans, pag-iisipang mabuti, or kung kailangan nyo nga magtanong muna, someone professional, gawin yun. Or someone expert, kahit sa simpleng opinion, or do some research, get more information, ganun. Kalma. Ganun din pagdating sa relationship, ha? Communication is the key. Huwag kayo padalos-dalos. Kalma. Patience, moderate, balance. Ito yung umaangat. Alam ko, hopefully nakuha niyo yung message ni Moonchild. Iisa yung iniwan ng baraha. Ayan. Let things flow naturally sa buhay. Huwag niyong iwanan ng control or ano paman. Pero ang mga bagay ay hindi minamadali. Okay, ito yung guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig this week para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, weekly gabay horoscope po tayo from May 4 to 10, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, kamusta kayo Gemini? Gemini energy, any guidance po para sa mga taong ito? Message Gemini. This week, anong kanilang aasahan? Anong parating sa mga taong ito na maring makapakinig? Gemini, Ace of Swords. Gemini, you're all about communication, information, connection. Ayan, puro Sean, Si Ace of Swords, unang bumagsak. As an air, yan talaga yun. Bosses, ang maaring mapaangat ngayon, or eto nga, ika-clarify pa natin. It could be a new, may something new na parating. Okay. Sandali ha. Gemini, anong asahan ng mga taong ito this week? Any messages pa po?
Ang dami nito, pero sige, hindi natin pipigilan yung ilang umangat. 2 and 2. Four of Pentacles, the Emperor, Justice card, Gemini. So, dalawa yung nakikita ko, Justice. Either may pagkalabis or kulang. Pero, know your worth, Gemini. 2-2. This is about your worth. Yung halaga mo sa relasyon or sa trabaho, partnership, pinapaalalahanan ka ng baraha, naiiwas ka. Saan ka iiwas dito sa ilang tension, conflict, alam ko diretso ito. This is for some of you na maaring maaaring ngayon pa lang nararamdaman na, or mararamdaman ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Wala naman pong perfect na relasyon. So, life in general guys ha, tayo po ay general reading. Maaaring ito po ay konektado sa, relationship. Pagdating sa love life, romance, or pagdating sa inyong friendship, or pagdating sa trabaho. Okay, so andito na lahat. Depende ito. Ano yung kailangan gawin? Moonchild, focus kayo, divert your attention sa mas practical, kung saan gamitin nyo raw ang inyong mga intellectual na paraan. Huwag kayong magdidepend sa energy ng iba. Hanggat kaya. Alam ko madaling sabihin ito. Pero emotionally, iwas kayo doon sa ilang drama-rama. Kasi of course, di yan makakatulong. Baka lalo kayo hindi makapag-focus sa mga goals nyo, priorities. And I see this week, Gemini, patuloy yung pagiging busy, productive. The Two of Pentacles, nagja-juggling kayo dito. Hindi nyo alam kung ano yung unahin. Money, family, work, relationship na aking na-mention. Yung ilang priorities, pakita natin sa live. So, anong gagawin natin? Hinga. Sa dami ng isipin, hinga. Nang makapagpahinga. Kung kinakailangan nyo, no, if you're into journaling guys, or kung nanaisin nyo lang naman, mag-take kayo ng notes, kahit sa simpleng sipin nyo, sulat nyo yung mga kailangan nyo gawin this week. Kasi I feel, meron tendency na makakalimutin kayo. Okay? Sa dami ng iniisip, or pwedeng kaharapin ng ilan sa inyo, na minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang isipan. Sabi ko nga baka ang tensyon na ito ay mula rin sa naging paraan ninyo, Gemini. So balance, justice, nang walang pagkalabis or kulang. Umaangat din kasi yung pagiging boss-like yung energy nyo, leader. I think si Ace of Swords guys, card of success, yes. Lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy lang kayo ng lalaban. Patuloy kayo nagpo-push na syempre hinay lang din. Okay? I feel ngayong linggo higit kayong magiging competitive sa inyong mga buhay. Or reversal tayo again, maaring mailang kompetensya. Alam ko diretso, this is for some, baka ito yun, na ang ilan ay merong ideya or ang ilan naman ay parang nakahide to. Meron ba? Marahil kailangan kong mabanggit to for some. It could be unexpected, parang maaring wala kayong ideya dito dahil dalawa lang din guys. It's either this is someone na nai-inspire lang naman sa inyo kasi nga nakikita ko yung talino, yung diskarte, pagiging, kumbaga yung priorities, eyes on the prize, goal getter kayo eh. Ito yung ngayon ha. So, dalawa lang. It's either may mga nai-inspire sa inyong paligid, or merong nai-insecure. Okay? Or merong hindi nyo akalain na maaring this is someone na hindi pala inspirasyon pero kompetensya na ang tingin sa inyo. Ganon. Maybe kailangan kong mabanggit. Kasi umaangat, nag-level up, umaangat yung energy nyo, or maaring higit kayo napupuna. Ganon. Okay, so anong kailangan? Focus lang kayo sa mga goals nyo. The Knight of Wands, stay motivated, determined,
justice, guys. As long as alam nyo sa inyong mga sarili na nagpapakatotoo lang kayo, pawang katotohanan lamang, serbisyong totoo ang pinapaangat sa relasyon or trabaho. Wala kayong dapat ikabahala. Eyes on the prize. Iwas tayo dito sa ilang drama-rama kasi ang ilan kapag masyado kayong naglaan ng energy dyan, baka mas stock up pa kayo dyan. Okay? So ayaw natin yun. Choose your battles wisely, Gemini. Angatin ang pagiging matalino kasi kayo yan. Yes, hindi nyo pa man yan ma-realize. Two of Cups, ito na, pagdating sa love ba, ang hinihingi ng ilan, Justice card. Nang walang pagkalabis, again, balance is the key. If ever nagkaroon kayo ng tensyon or magkaroon kayo ng tensyon, if ito'y para sa inyo, love, message, advice, this is something, sabi nga nila, ay maidadaan sa mabuting usapan. Okay? Yes. Pero kung kailangan nyo munang mag-pause, magpahinga, Gemini, sabi ko nga, isulat nyo yung inyong mga nararamdaman kasi ang ilan ito pwedeng kusa nyong maramdaman naman, Gemini. Parang gusto nyo munang umiwas sa ilang tensyon na ito or parang hindi kayo magiging masyadong bukas sa ideya ng connection, communication kasi ang dami yung iniisip. So, okay lang naman, it's okay to pause, to reflect. Ayan. Isulat niyo yung mga nararamdaman nyo. Malaking bagay, I feel na ganun. Kung hindi nyo natatanggap yung alam yung deserve nyo sa isang relasyon, maybe it's a sign to slow down. Okay, hinga muna nang makapahinga. Ito yung umaangat. Alam ko, may hugot na naman tayo. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay tarot scope po tayo from May 4 to 10, 2026. Anong aasahan nyo ngayong linggo? Kamusta kayo Cancer? Anong parating sa kanila? This week, mensaheng gabay po. Cancer energy, message. Any guidance advice po para sa mga Cancer na maaaring makapakinig nito this week. Guidance advice, Cancer. Cancer energy. Any message, guidance po. Okay, sandali ha. Medyo marami to kasi weekly lang naman tayo. The Magician. The Chariot, Ten of Cups. Family home, this is a Cancer sign. Kayo na yan mismo. Page of Pentacles. Sige. Manifestation card ang ating nakukuha. Page of Pentacles, the Magician. I-claim na natin ano man yung mga goals nyo or ilang wishes, your hopes, your dreams, Cancer. Nagbibigay din yan actually ngayon. The Magician, sign of Mercury. Nagbibigay din ng alin, ang inyong mga 11th house. Connected yan sa inyong mga dreams. Guys, ang lawak ng 11th house ha. Kung may ipapasok ko lang astrologically yung ilang bumabagsak sa inyong baraha. 11th house manifestation din yan. So ngayong linggo, Cancer, i-manifest na natin ha. As a Cancer myself, isama nyo na si Moonchild. Ano yung i-manifest? Again, here goes. Your goals, your dreams. Ano pa yung nililook forward nyo sa inyong life? Kung magiging practical tayo 6 months, a year from now, hold your vision, Cancer. Ayan, panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, ipahayag nyo na. The Page of Pentacles. Pakita natin sa live. Manifest, guys. Of course, this is something hindi lang natin i-manifest sa mga tala, sa universe, pero pagdating po sa inyong mga faith, maging ano man ang inyong religion, yung spiritual, yung special spiritual connection nyo sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal, guys. Pray lang natin, ha? Para kanino ba yung mga pangarap nyo? Sobrang nagbigay diin dito, guys. Ang inyong, kayo na mismo, again, the Chariot, Cancer sign, Ten of Cups, Water sign. This is about your home, family,
your loved ones, guys. Ito, napaka-natural sa inyo. As a Cancer, naturally, you're all about family. You're in the 4th house of home and family. So, yung mga pangarap niyo para sa kanila. Ito yung mga pangarap na hindi lang para sa sarili, pero pang sports pa, para dito sa mga taong mahalaga sa'yo, mahal mo. At yan ay hindi imposible, the magician ay narito. This is something parang pinapaalalahanan lang naman kayo ng baraha, Cancer na. Easy peasy lang to sa inyo. Alam ko madaling sabihin, lalo pa kung may mga pinagdadaanan ng ilang Cancer ngayon, physically, mentally, emotionally, financially, even spiritually, the Hermit ay narito. Parang moonshot ang labo niyan. Ang dami kong pinagdadaanan right now. Ang dami kong problema. Ay, alam mo, sobrang relate si moonshot dyan. Hindi lang halata. Ay, ang dami nating problema. Pero, let's just look down dun sa mas na lang, lighter, brighter side ng life. Sabi ko nga, manifestation. Hindi kayo nag-iisa, Cancer. The Hermit is here. Okay, kung magiging mas practical or spiritual tayo dito, this is someone na matatawag nyong a guide, a mentor, your guardian, your parents, someone mature, or someone professional. Ano man ang pinagdadaanan ng Cancer ngayon? Alam ko weekly lang tayo, pero may hugot na naman, no? Ayan, no? May hugot, guys. Pero, hindi kayo nag-iisa. Merong suporta kahit sa simpleng opinion, komento, or moonshot, paano yung mag-isa lang ako eh. Sabi ko nga, yung connection nyo pagdating sa kanya. Kung sino yung kaliwanagan nyo, maging ano pa man po ang inyong mga faiths or paniniwala, religion. Pray lang natin yan. May liwanag. Tayong nakikita. Nakikinig siya, guys. Okay? Para sa ilan na merong pagkaligaw akong nakikita dito, pagkaligaw, pagkalito, hindi alam ang gagawin. Focus tayo sa kanya. Surrender niya lahat sa kanya. If ever ganun yung energy, tiwala. The Queen of Wands sa Magician, tiwala sa kanya. Of course, higit na. Pero sana huwag niyo nakakalimutan din na magtiwala sa inyong mga sarili, sa proseso. Let go, surrender niyo lahat. But of course, you have to do your part. Cancer. Okay, paangatin yung talino. Sabi ko nga, easy peasy na lang daw sa inyo ito. Paangatin yung kakayanan nyo, yung natural na abilidad nyo, pagiging malikhain, madiskarte. Laban lang sa buhay, nakikitaan natin ng kaliwanagan itong ilang struggle nyo. Hindi natatapos dyan ang inyong life. Laban lang tayo, ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan marinig ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, weekly gabay, tarot scope po tayo from May 4 to 10, 2026. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Leo, anong guidance ang kailangan yung marinig? Guidance po. Kamusta kayo Leo? Leo energy, anong aasahan nila this week? Mensaheng gabay po para sa mga Leo. Six of Cups, Nine of Wands. Okay. Add lang tayo. Leo, guidance ngayong linggo, parating na linggo kasi po, live na live po tayo. By the time na mapanood nyo to, Sabado, linggo na, oo, Sunday, May 3 na tayo. Tayo po ay live na live para sa ilan na bago lamang po. Yung bawat card readings po na ating kinakaharap ay live na live natin binabasahan. Sige, gusto ko pang mag-add dito. Three of Wands. May travel ba kayo guys? Or merong magta-travel? Connection, reconnection, reunion na naman yung nakikita natin. Connected sa past. May magbabalik ba? Kahit sa simpleng pagpaplano lamang po, tayo po ay general reading, weekly reading lang naman ito. Weekly gabay. Maaring 3, again, kahit over the net. Communication, connection. The devil, nakita nyo, no? Hindi kailangan laniman, katakutan, ano pa man.
With 8 of Swords reverse, very positive. The Chariot, family, home. So, meron bang, I feel for some of you, may travel. May magbabalik or merong babalik. So, reversal yung energy. Okay, pwedeng kayo mismo ito or ilang tao sa inyong family. The Chariot is about home. Travel din po yan, direction. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Kahit again, sa simpleng plano palang ideya, pag-uusap, healing, conversation, recovery, if ever nagkaroon kayo ng tensyon sa pamilya. Yes, ganon. I feel na merong something dyan, ganap kung saan mapapangat yung enerhiya na looking forward na kayo sa isa't isa or moving forward sa mga bago. Okay? The Three of Wands, kita mo, ang layo ng tingin nyo dito. Kung ano yung nakikita nyo pang kayo sa hinaharap, kasama ang mga mahal mo. Okay? Ganun yung energy. May hugot agad. Or mayroong ilang heart-to-heart conversation, healing conversation na mapapaangat kasama ang mahal sa buhay. Mahal mo at mahalaga sa'yo. Or sabi ko nga, reunion. Kahit guys, plano kung uuwi ba ngayong holiday, ayan, magkakaroon kayo ng time. Or maybe ito yung pinaka-advice. Make some time off. Ito na, kasi along with your other cards, may ilang ganap. Make some time off your busy schedule, Leo, this week. Ayan, to spend quality time with your loved ones. Ganun yung energy. Kasi baka namimiss mo na sila or may nakamimiss sa'yo. Dahil sa sobrang busy or may ilang challenges or challenging situations, especially at work, na hindi naging madali or maging madali at one point this week. Isa-isa lang si Seven of Cups, may pagka, maaring may pressure or na-overwhelm kayo with the devil. May ilang parang restrictions or limits. Parang wala naman kasing option, Moonchild. Kailangan kong panghawakan, kapitan, yung pagiging practical muna. Na okay lang naman. Sabi ko nga, pag-uusap lang guys. Magplano kayo kung paano nyo maibabalanse ang sitwasyon if ever dyan kayo nag-struggle for some relationships. Okay, pag-uusap. Communication is the key. Boses. Kung napapangat nyo yung boses sa trabaho, yung kakayanan nyo, pagkapit nyo, ganun din sa relasyon. Okay. Stay optimistic. I see na. Why not? Lalo kung patuloy kayo ng lalaban po. Or alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy kayong nagpaangat ng enerhiya sa inyong mga buhay paggawa. Baka ganito to eh. Alin yun? Naging intense, extreme Moonchild. Binigay ko ang lahat. Nagpaka-busy ako. Then this time, why not? Ito na yun. I see celebration. Meron kayo sa celebrate na hindi lang ikaw yung magiging masaya or happy, connected sa work guys, kundi kasama na dito ang family. Kasi nga, ito na. May ilang options, choices, may recognition, appreciation, or why not a promotion. Ito kasi yun guys eh. Si Nine of Wands, yung ilang challenges, struggle, na in a way for some maring naramdaman na, pero nilabanan, kinaya, penush, work kung work, grind kung grind, with the devil, connected yan talaga sa work eh. Capricorn energy. Regardless sa zodiac sign, Capricorn is in the 10th house of career. So, nag-push. Kahit na minsan napapabayaan na ang sarili, physically, mentally, emotionally, pero nanlaban. Pinaangat niyo yung fiery energy niyo dyan, Leo. At yan po ay di mababaliwala. Maring ito na yun. Kaya merong aangat na pagpaplano. It could be a reunion or connection. Or meron ba kayong pupuntahan? Sabi ko nga, kahit short trips lang ito, travel, outing, ganun. So, mas mapapaangat yung enerhiya ng pagkabuo ng ilang kakulangan or mapupunan yung ilang kakulangan nitong mga nakalipas. I-claim ba natin yung promotion, recognition? Yes naman. Lalo kung alam sa sarili na nagpo-push lang, nanlalaban para sa mga mahal mo. Mahalaga sa'yo.
Okay. Di siya nagiging madali, wala namang overnight success. So, reversal guys ha, para sa ilan may mga nagko-comment, paano naman ako moonshot housewife? Sa bahay. So, reversal po. Pwede itong kumonekta sa inyong mga partner, asawa, or one of your family members kung saan hindi lang sila yung magsasaya, pero kayo rin sa pamilya. Okay? Ganun po yung enerhiya. Stay positive. Iwas tayo sa ilang, the devil, umangat, ilang demonyo, ilang negativity, na alam nyo hindi makakatulong para ma-reach nyo yung goal nyo. Para huwag kayo bibitaw sa mga pangarap na 9 of Wands. Patuloy lang kayong tinitest. Kung ngayon ramdam pa rin yung difficulty, sabi ko nga wala namang overnight success, weekly lang naman po tayo. Pinapaalalahanan kayo ng baraha na sa huli, merong celebration. Looking forward tayo dyan, ha? Ayan, sabi ko nga malayo ang inyong mga tingin. Hold your vision. Huwag yung bitawan yung mga nakikita nyong possibility, magagandang potensyal para sa inyong sarili at para sa mga taong ito na mahal mo. Ito yung umaangat. May hugot pa, pero mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo. Leo. Hi Virgo, weekly gabay tarot scope po tayo from May 4 to 10, 2026. Weekly, bagong linggo na po tayo ng Mayo. Anong kailangan marinig ng isang Virgo? Any guidance, advice po? Kamusta kayo Virgo? Mensaheng gabay para sa inyo ngayong linggo. Anong aasahan nila nung parating? Message, Virgo energy this week. Mensaheng gabay po para sa kanila ngayong linggo para sa mga Virgo. Any guidance, advice? Virgo energy. As a Virgo, the Magician. Mercury, nakukuha natin ang inyong planet ruler. Sign of Mercury, ito talaga to. Virgo sign po si the Magician. Ay tayo. Okay, may sumasama, may gusto sumama. Natin pipigilan. Okay. Ang dami nito. Weekly lang naman tayo. Sige, hindi natin pipigilan. Just only take what resonate, guys. Tayo po ay general message. May ilang delays akong nakikita, guys. Or kahit sa simpleng pakiramdam nyo, Virgo, na parang may ilang kabagalan sa inyong buhay, life in general. Pero umangat po ang travel dito. Para sa ilan ha, anything connected abroad, international, the world is here. The Two of Wands, connected po talaga to sa ibang bansa. So, ito, hihinga muna si Moon. Hihinga. Kasi malawak to. Temperance card, sign of Sagittarius, regardless sa zodiac sign, Sagittarius is a travel sign. So, more on travel. Okay, for some of you, isa-isahin natin. Kahit sa simpleng inaayos nyo lang po ito na dokumento, travel documents po ito, visa, passports, or ano pa mang pinaglalaban nyo, even sa gobyerno, kasi 9th house po ay connected sa governments. Alam ko, may hugot na naman to. Alam niyo yan. Baka meron lang pong kabagalan siya. Or in a way, parang sinasalubong na kayo, kinakaharap nyo na, nararamdaman nyo na, parang ang tagal. Parang hindi dumadating sa inaasahan nyo yung mga sitwasyon. Okay? Na ito nga si Temperance card nag-reverse, ito yung mga pasensya nyo. Habaan daw ang mga PC as a Virgo, very flexible sign naman kayo. Stay adaptable, yung flexibility, paangatin, pag-unawa, trust the process. Okay, napapost lang po ng bahagya si Moonchild. Nasa na ba tayo? Travel. Ayan. Kahit yung mga hinihintay nyo guys sa part na yan, or maybe looking forward kayo to travel, simpleng pagpaplano, ideya, yan po ay hindi imposible. Okay? Ayan, maaaring hindi lang siya ganoon kadali. Of course, ito ay isang proseso na kailangan yung pagdaanan, pagkatiwalaan. Okay? Kasi umangat din. Marahil ngayon palang kusang umangat sa inyo
yung pakiramdam na gusto nyong mag-explore, gusto nyong meron pang mapuntahan, bago mapuntahan, makilala, madiskubre na lugar, or matutunan na ang ganda. Okay, paangatin lang din po ang boses if ever ganun yung energy. Again, communication, planet Mercury, your planet ruler is all about communication, connection, travel din yan. So, boses, magtanong, do some research, get more information, or kung mag-apply, mag-connect for some Virgo, yung na-mention ko na meron kang hinihintay na ilang dokumento, at ito po ay natatagalan, follow up guys. Follow up, gamitin ng boses, communication, kahit over the net. Okay, pero nakikita ko sa ilang barahan nyo dito na umangat po, patuloy na umangat yung curiosity nyo sa inyong buhay, na hindi imposible na mag-level up, mag-step up kayo, may paglawak ako ng isipan or paglawak ng network, why not? Marami pa kayong pwedeng matutunan, madiskubre, makilala Virgo. So, be open sa ilang possibilities. Huwag kayong ma-stock up sa isang situation. If ever, parang hindi naman moonshot. At andito kayo parang walang enerhiya. Parang hindi nyo mapahintulutan ang sarili. The Fool is in reverse, guys. Merong tendency na stock up. Or the Two of Wands reverse, merong tendency na nagiging indecisive kayo. Nagiging indecisive kayo sa gusto nyo pang marating na again, maganda yung potential. The world, guys, umiikot yan. Timing is everything. The world or the universe rather. Bilang meron tayong bagong kinoronahan na universe. Ayan. The world, timing. Huwag yung bigyan ng limits yung sarili nyo. Be limitless, guys. Be unstoppable. Minsan ito yung ilang mga tension, the Five of Wands, na walang higit na kalaban, kundi ang sarili. Okay, huwag yung pigilan ang bugso ng inyong pakiramdam or isipan. Ayan, it's all in the mind, the magician. Kaya nyo, meron at meron pa kayong magagawa. Or actually, matututunan. Sa 9th house, dyan din pumapasok ang education. If ever may mga estudyante na nakikinig ngayon, ayan, buksan nyo ang inyong mga isipan. Kung may mga tanong kayo, magtanong. Gamitin ang boses again. Maraming suporta. May ilang suporta sa paligid or anyone na nasa ibang bansa na pwedeng makatulong. It could be our relatives. Ganon yung energy. Maybe kailangan kong mabanggit yun for some of you. Support. Okay. Or may ilang kaibigan, reversal ang enerhiya guys. Kaibigan, ilang tao sa iyong paligid, a special someone, relatives, the world guys, andyan na lahat ang kabuuan. Maaaring reversal, maaaring merong kayong mangailangan or silang mangailangan sa inyo na in a way, baka kayo mismo hindi makatugon sa pangangailangan na ito dahil lahat tayo may hinaharap na laban. Ito yun eh. So, pag-uusap lang. Yes. Paangatan kung ano yung totoo, patuloy na pagiging totoo. Ano yun? Nakuha niyo ba yun? Minsan, may mga pangangailangan kasi, di ba? Lahat naman tayo may pangangailangan eh. So, reversal. Baka sila kasi yung may hinihintay mula sa'yo or ikaw may hinihintay sa kanila na sa aking nakikita, matutugunan, maharap. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Boses. Use the power of your voice. Virgo, paliwanagan. Pag-uusap, sabi nga nilang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Okay, ganun yung enerhiya po. More patience guys kasi may ilang kabagalan lang. O huwag kayong magmamadali sa bawat aksyon, desisyon, pagninilayan itong mabuti. Yes, totoo naman yan. Timing. Take it easy with the Fool. Meron chances dyan na magpadalos-dalos, maging impulsive sa bawat hakbang. So, trust the process. Isa-isa. Huwag kayong ma-pressure, ma-overwhelm. Isa-isa yung buuin yung mga gusto niyo pang ma-reach talaga or mapuntahan in life. Alam ko may hugot pa, pero iting umaangat na guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo para sa inyo, Virgo.
Hi Libra, weekly gabay tarot scope po tayo from May 4 to 10, 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, Libra, kamusta? Anong parating sa kanila? Anong aasahan ng mga taong ito na maaari pong makapakinig this week? Guidance, message, Libra energy, mensahe gabay po para sa kanila. Any guidance, advice, Libra? Okay, sandali ha. Ang dami nito. Kunin natin yung mga pinaka nakita nyo, tapos mag-add tayo ha. Mag-add lang tayo kasi weekly lang naman tayo. Yung pinaka-message po sana, Libra. Okay. Okay, di kailangan liliman, ano pa man, yung ilang bumabagsak, meron lang itong kalakip na mensahe. The Death card, naka-reverse, 7 of Pentacles, kung nakabaliktad ang baraha, it doesn't mean hindi agad okay. 4 of Wands, 3 of Pentacles, sige, add pa tayo. The Lovers, kailangan siguro i-add ko to. Hinabol ni Moonchild. Si The Death card with the Lovers kapag umaangat yan. Lagi kong nababanggit, para bang walang hanggan. Death, ayaw matapos, naka-reverse. Walang hanggang pag-iibigan ba ito? Sana all. May forever, ganun. Especially for couples in a relationship. Pero along with your other cards na narito, guys, tayo po ay general reading. Weekly lang naman to, ha? Mapaangat nyo sana ang inyong mga communication skills. Kasi nakikita ko parang ang dami yung pwedeng harapin din ngayong linggo. Especially connected din sa trabaho. So marahil kayo umaangat si The Lovers dito. Especially sa mga nasa isang relasyon. Connect, communicate, because I see tension. Okay, kahit sa simpleng pagkakaiba lang ito, wala namang perfect na relasyon. 7 of Pentacles naka-reverse, 3 and 7. So, mas practical naman to, guys. Kumbaga, especially for some na may ilang priorities na, mayroong ilang obligations, responsibilities at work or family. So, ang dami na maaring iniisip. At ang isa sa inyo, reversal ng energy natin, pwedeng magtampo or makulangan, mapanghinaan. So, ano kailangan gawin? Pag-uusap po. Pag-uusap. Okay. But I see love. Bakit nga ba tayo minsan nai-stress sa mga partner? Ayan, sa mga karelasyon, asawa. Dahil love, mahal niyo ang isa't isa. Okay, so kalma lang, pag-uusap, and balance. Libra, you're all about balance. This is something hindi naman kailangan laliman. Itong sitwasyon na ito, again, the Death card, may ilang changes. Patuloy kang dumadaan sa transitions, transformation. Wedding card, si 4 of Wands, si The Lovers pa ay narito. Meron ba? Kahit sa simpleng pagpaplano, ideya, or ngayong linggo, weekly gabay tayo, why not? Kasi may forever. May forever tayo nakikita. Maring may confession or may pag-uusap. 3. Kung magiging bukas lang kayo dito, maring mapag-usapan nyo ito. Or mapaangat talaga. This is for some na meron na talagang ilang pinagdaanan na. Kumbaga marami na kayong pinagdaanan na hindi kagaanan pero nilagpasan, kinayanan, pinanghawakan. At ito na tayo. Parang gusto niya ng parang lumalawak ang inyong mga mindset ba? Oo, parang gusto niyo meron ng patunguhan sa mas mature, mas seryoso na relasyon. May pag-level up. Huwag niyo nang bibigyan ng limit The Death card pag nag-reverse, sabi ko nga parang may forever But at the same time, for some of you, naiiwanan ng restrictions, ng limits. Maybe because kasi nga may ilang priorities pa, di pa ready, practical, money, career. So, anong gagawin natin? Let things flow naturally sa inyong connection.
Sundin ang inyong mga puso. Follow your heart. The lovers. Love is the key, guys. Pero syempre pa, hindi nasasobrahan ha. Again, balance. Nasasobrahan, nakukulangan. Kasi dalawa pa rin kayo niyan eh. May kanya-kanya pa rin kayong, kumbaga, kinakaharap na buhay. So, it's a decision. If ever, wedding card, the lovers, the death card, guys, parang may forever na talaga to. Maaaring ito pwedeng may makatanggap. Merong makatanggap na love or marriage proposal. Why not? Meron ba? Ganun yung energy. Okay? Or kung moonchild single, wala. Meron. Meron kayong pwedeng makilala anytime. This week, weekly tayo guys. Kahit over the net yung connection, the 8 of Wands, for those na LDR, or ngayon pa lang, meron na kinikilala online. Why not? May magandang flow, maganda yung movements. Although sabi ko nga may tension, wala namang perfect na relasyon. Pero temporary lang yan guys. Temporary. Everything is temporary. The death card. Lumilipas yan. Walang forever. May forever tapos walang forever. I mean, walang forever doon sa situation na, especially hindi kagaanan. Okay? Listen to your intuition, guys. Follow your heart sa bawat action, decision. At yan yung magdadala sa inyo patungo sa mas i-increase, i-level up ng inyong relationship. Pero other messages, single ka pa man or nasa isang relasyon, partner, so mas practical when it comes to money, baka dito yun ha, baka dito yung mag-apply, may magtatapos. Meron at meron kayong matatapos. Ito sobrang magkoconnect kasi meron tayong nagdaang full moon nitong, sinalubong tayo ng full moon nitong May 1st. It highlighted your second house of income, money. So, maaring naramdaman na to ng ilan or pwede ngayon pa lang, ngayong linggo. Kung sa mas practical, money guys, maaring meron kayong matutugunan, maharap, mababayaran. So, reversal tayo ha. Pwedeng kayo itong mababayaran or kayo itong makapagbabayad. Dahil, lalo pa ha, second house po, connected yan sa pinagsisikapan nyo, pinaghihirapan nyo. This is something patuloy nyong matatanggap mula sa inyong mga pinagtatrabahuhan. At ito na, alisin yung ilang pag-aalala ngayon pa lang if ever merong tension dyan sa part na yan, baka dyan mag-apply. Ayan. Mapanghawakan nyo, masasettle nyo ang ilang kautangan or kabayaran na ito. I-claim ba natin yon? Yes naman. Or, kung wala doon moonchild talaga, other messages, travel. Ang lawak nito. 8 of Wands. Kung saan kayo magiging masaya. Or kung saan mas feeling nyo meron pa kayong pwedeng makilala, madiskubre, matutunan sa buhay. Again, lumalawak ang inyong mga isipan, ang inyong mga mindset. Parang ang dami nyo pang gustong matutunan, mapuntahan, madiskubre, mga bago. Okay, love man yan, mapatungkol man yan sa love, or sa mga personal yung kagustuhan, or matutunan pa. Ganon yung energy. Stay optimistic lang. Be positive. And may celebration. At the end of the day, claim natin. Or maybe ito yung pinaka-advice, celebrate life and love para sa inyo. Alam ko may hugot pa. Ito yung umaangat na guidance advice ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po. Libra. Hi Scorpio, weekly gabay tarot po tayo from May 4 to 10, 2026. Weekly horoscope, tarot scope. Scorpio energy. Scorpio, kamusta kayo? Anong kailangan yung marinig? Anong aasahan nyo ngayong linggo? Mensaheng gabay po. Scorpio. Para sa taong maring makapakinig nito, any guidance, advice po, message. Scorpio. Mensaheng gabay para sa mga Scorpio. Scorpio, wala bumabagsak. Tingnan mo natin to. 8 of Wands. Okay. Ito na. 8, 10 of Wands. Take a rest. Para ganun agad-agad yung maiiwan ni Moonchild.
Have a break. Have a KitKat. KitKat baka naman, ano? Hindi. Diyan pa lang kasi nakikita ko yung baka ano yun, ma-overdo it niyo yung mga bagay. Kapag sobra akong nakikita. Na hindi nyo masyadong mapakiramdaman, teka lang ha. Pagod na pala ako. Scorpio. Kasi, meron kayong nahabol na quota. Of course, ayan o, si Ten of Pentacles. Umaangat yung sense of obligations, responsibility, na kailangan focus sa trabaho. Kung saan kayo kumikita. The Three of Pentacles. Four of Pentacles, guys. Yung, lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili na binibigay nyo lang yung best nyo. Work kung work, grind kung grind. Pinapayuhan kayo ng ilang baraha dito na i-allow nyo rin ang inyong mga sarili na pakiramdaman yung kayo mismo, kung ano yung nararamdaman nyo physically, mentally, emotionally. Kasi nga, yung energy andito eh. I mean, ready kayo na suungin ang ano pa mang pagsubok. Patuloy kayo sumusubok sa buhay. Pero, kalma, hinga, kita mo si Ten of Wands, may ilang dalahin kayo eh. Para bang pasan nyo ang daigdig dito. So, hindi siya nagiging madali. Kaya lang, merong chances, guys. Kasi along with your other cards, lalo kung kayo yung mga matatawag na breadwinners, providers, na wala kayong option, kundi ang patuloy na mag-show up, mag-showcase, ayan, kumonekta. So, hindi nyo mararamdaman. Okay? Hindi nyo na nararamdaman. Or talagang binabaliwala na ng ilan ang salitang pahinga. Okay? Ganun lang naman to. Hindi kailangan laliman, guys. So, part na ito, of course, ikaw po ang higit na makapagpapasya, guys. Listen to your body. Very important yan. Kasi paano mo nga naman magagampanan yung ilang obligasyon na to, yung ilang pangangailangan sa tahanan, trabaho, pera, kung ikaw mismo ay pagod na. Okay, listen to your body, guys. At the same time, sa iyong intuition, kung anong sinasabi ng iyong pakiramdam dyan. Kasi deep inside, parang sa true lang, alam mo sa sarili mo na kailangan mo nun. Okay? Nung time, kahit ikaw lang muna. The moon is here. Listen din sa iyong intuition. Okay? Kasi I see completions. Para bang training points to sa inyong buhay. May magtatapos. Actually, ito, i-mention ko. Na-mention ko na to sa ilang past readings natin. Kung madalas kayong nakakapakinig na po kay Moonchild, baka narinig sa akin na meron tayong nagdaang full moon in your sign. Nitong May 1st, sinalubong tayo ng full moon. Full moon is all about endings, guys. Na na-mention ko, completions, endings, something ends, something begins para sa inyo. So, maaaring ito naramdaman na meron talaga akong natapos, meron akong na-achieve, meron akong nahabol na quota. At kasi nga, nagsikap kayo. Lalo kung alam sa sarili na nag-push lang ako, Moonchild. So this time, weekly lang naman tayo. Weekly gabay, Scorpio. Pahintalutan ha, deserve nyo to. Lalo kung naramdaman na yon na nagawa mo naman yung part mo. Okay? Binigay mo yung kakayanan mo, yung energy mo. This time, ikaw naman muna. Kahit ngayong linggo lang, weekly gabay. Pahinga pag may time. So, iba-iba tayo sa part nung rest, yung salitang pahinga na aking nababanggit. Sino ba? Tanungin ang sarili, sino or ano ba ang pahinga mo? Kasi umangat dito, home, family, travel, guys, kahit sa simpleng ideya, plano, ngayon pa lang. Or kung kayo po ay mga nasa ibang bansa, maaaring may nakakamiss sa inyo or merong nakakamiss sa'yo, or ikaw may namimiss, connect, communicate. Kasi dyan kayo makakahugot ng energy, totoo naman ng inspiration para lalong manlaban at bumangon sa buhay. Ganun yung enerhiya. Alam ko may hugot. Pero sa panlalaban nyo na ito, patuloy rin po kayong may nalalagpasan.
may nasisettle. Especially, again, sa aking na-mention, ano ba yung na-mention ko? Kita mo, naghahang na si Moonshot. Sa ilang obligasyon, pera, trabaho, ayan. Obligasyon sa pamilya, mahal mo sa buhay. Ito yung umaangat, parang yung pinaka-message lang is pahinga. Okay? Make some time off your busy schedule to rest, reset, recharge your energies. Magpaganda, magpaspa, deserve nyo yan. Okay, more on self-care and self-love. Ito yung umaangat na guidance po para sa inyo ngayong linggo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay tarot scope po tayo from May 4 to 10, 2026. Kuha po tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo ngayong linggo. Kamusta kayo? Kamusta kayo Sagittarius? Any guidance po, advice? Ano nga asahan ng mga taong ito? Sagittarius energy this week. Message. Sagittarius, mensaheng gabay po para sa mga taong maaring makapakinig nito. Sagittarius. Okay, as a page of wands. As a fire, page of wands, Sagittarius. On fire. Unstoppable. Unstoppable ang energy. Double check nga natin. Marahil kailangan kong mabanggit ngayon kung nandito pa rin. Yes. Si Planet of Energy. Action. Nasa inyong mga 5th house pa rin ito. Napakalawak ng 5th house, guys. Maangat dito yung pagiging young, childlike, free-spirited. At sa 5th house, yun eh. Yun yung matatawag na. Parang yung ilang enjoyment nyo. Higit kayo nagiging playful, happy, pagdating sa romance, love life, or kahit sa inyong mga hobby, sa inyong mga, sa inyong mga, anong tawag dito? Hilig. Ayan, yung mga hilig nyo. It could be as poets, or pagdating sa art, sa music, alam ko parang dyan pa lang, ang dami na sinasabi ni Moonshot. Yung energy kasi ni Page of Wands, limitless, unstoppable, as I've mentioned. At doon yun, nag-highlight ngayon, nakuha ko, kailangan nating silipin si Mare, si Planet Mars, nasa inyong 5th house of enjoyments. Sa love man, or sa passion, sa mga hilig nyo ginagawa, or sa mga side hustle. Tingnan natin, at pa tayo. So, dyan pa lang, maybe message to take it easy, have fun din, enjoy. Deserve mo yan, Sagittarius. Travel din po yan. Yes. Okay. So, 3 of Cups, having fun, enjoyment, celebration. Kasama ang ilang kaibigan. Dyan po talaga yan. Teammates, workmates, your circle, or kung ano man yung hobby nyo. Sabi ko nga, ang lawak ni 5th house guys ha. Maaring may ilang ganapan kung saan may ilang party invites ba. Or kung ano yung mga kagustuhan nyo, ginagawa nyo para sa mas ikasisiyan nyo. Maaaring may ilang taong involved. Ito yun, kung magiging bukas kayo, mas maganda, or mas open kayo, mas marami, mas masaya. Parang ganun yung energy. Okay. Weekly lang naman tayo. Very light and love. Although ito na tayo. Mangat yung pagiging adventurous nyo. At the same time, okay. 9-9. Maybe ito yung pinaka nauna ko nang i-mention sa inyo. Kasi, syempre, ang buhay ay parang life. Weather, as a Sagittarius, very optimistic sign kayo eh. At isa sa paraan na marahil kailangan yung mapaangat or patuloy nyong alam nyo sa inyong mga sarili na paangat yan ay ang umiwas sa ilang drama-rama sa inyong paligid, sa ilang pag-overthink na alam nyo hindi makakatulong. So, ito yung paraan, no? Divert your energy sa mas
hindi kayo naiiwanan ng limita or pagkasakal. Yung meron kayong freedom na gawin kung ano yung mga gusto nyong tahakin. Yes, alam ko may hugot na naman tayo. So, kaibigan or kaibigan, divert your energy sa mas merong saya. Okay, kasi dito po, ayan na umangat yung ilang challenges eh. Wala naman kasing madali. Yes. So, alam niyo, papasok din ulit ni Moonshag yung nagdaang full moon. Ito kasi, meron tayong nagdaang full moon, guys. Maring na-mention ko na to sa inyo nung last reading natin. Monthly ko ata nabanggit. Full moon in Scorpio. Sinalubong tayo ngayong May 1st. That highlighted your 12th house. Sagittarius, 12th house is all about endings, healing, recovery, healing physically, mentally, emotionally, solitude, alone time, maaaring hinila kayo ng enerhiya ng pag-iisa, at siya na pag-isip kayo na pagnilay, or minsan naging parang, alam mo yun, yung emotional baggages na dala nyo, maaaring ito lang din yun eh. Guys, may isang umangat pa. Kayo na to mismo, Temperance card, sign of Sagittarius. Pakita natin. May ilang dalahin ng ilan sa inyo na hindi siya nagiging madali pang hawakan emotionally, physically, mentally, or even spiritually with Temperance card, 9 of Swords, 9 of Wands. Kaya naman marahil, ito ngayon pa lang, ang alam nyo sa inyong mga sarili, sabi ko nga, very optimistic kayo na kailangan itong pag-iisip ko na ito, hindi ako magstay doon. Hindi ako makulong doon sa ito, yung pagwaworry, minsan di pa na pagtutulog. Kailangan tulungan ko yung sarili ko. Ito na yung pinaka-advice ha, para sa ilan na medyo stock up, na andito pa rin sa feeling nyo ay parang nakakulong kayo eh, parang alone, lonely. Si 12th house, Scorpio, I mean, yung full moon na nagdaan in the sign of Scorpio, nag-highlight yun sa yung mga 12th house, guys. 12th house of solitude. Parang feeling nyo mag-isa lang kayo sa buhay or nag-iisa kayo. Andiyan yung ilang bigat na dalahan nyo na kailangan yung maghilom. Okay, ayan, napagnilay kayo, napag-isip kayo. At this week, maybe ito na yun. Or maybe ito na yung kailangan ding marinig ng ilan sa inyo na limitless, be unstoppable. Okay? Huwag daw kayong ma-stuck doon sa situation na yun na alam yung hindi makatutulong para ma-reach nyo palalo ang inyong higher potential, King of Pentacles, yung growth, okay? Yung yaman, yung abundance. Kasi, ito na yun, patience, more patience. Or I feel for some, wala na kayo masyadong pasensya eh. Ayan. Wala na akong pasensya, Moonchild. Maaring meron kayong nilet go nitong mga nakalipas. Meron ba? Meron kayong release or meron kayong tinapos? Life in general, tayo po ay general reading, obligations sa relasyon man or trabaho. So, hindi naman kailangan laliman yon. Marahil ito ay something pagtatapos, something project or partnership na inaway ngayon parang I see, sabi ko nga celebration. This time, celebrate nyo yung kayo naman. Or isa-celebrate nyo naman yung alam nyo yung deserve nyo na kasiyahan. Okay, alam ko may hugot yun. Sa madaling salita, ayan, sa mga pagkakataon na feeling mo mag-isa ka sa Sagittarius, pinapaalalahanan ka lang ng inyong mga barahan na hindi daw kayo mag-isa. Sabi ko, may ilang mga tao na narito na aking nakikita na pwede nyong malapitan, masabihan, be open. Okay, magandang pagkakataon din ito na mapaangat nyo ang inyong mga boses. Malaking bagay, especially kung sinasarili nyo lang yung mga emosyon na yan. Okay, voice out your feelings, guys. Of course, ito yung sa mga tao na alam yung mapagkakatiwalaan. Hindi kayo nag-iisa. Moonchild, mag-isa lang talaga ako. Wala akong karamay. Ako lang to. Okay, si 12th house, again, is all about healing, Temperance card. Pagdating sa inyong mga spiritual connection, maging ano pa man ang inyong faith or religion, kapit lang kayo doon. Iangat nyo lahat sa Kanya. Surrender nyo lahat sa Kanya.
Hindi kayo naging mag-isa, Sagittarius. Stay optimistic. Na hindi ko na kailangan pang sabihin kasi nga natural to sa inyo. Yes, very optimistic sign kayo. Laban lang tayo. Look at the brighter, positive. Patuloy nyo lang yan, ha? Bumagsak na. Unang-una pa lang. Patience, forgiveness, acceptance. Let things flow naturally. Wala tayong control sa bawat aksyon, desisyon ng mga tao sa paligid, pero ikaw mismo, nasa iyo ang control. Kung paano mo pangahawakan ng iyong buhay. Be unstoppable. Sagittarius, ito yung umaangat na may hugot pa para sa inyo ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po. Hello Capricorn, weekly gabay tarot po tayo from May 4 to 10, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Kamusta kayo Capricorn? Capricorn energy, anong aasahan ng mga taong ito this week? Mensaheng gabay po. Message. Capricorn, anong parating sa inyo this week? Mensaheng gabay po para sa mga Capricorn. Hindi kailangan katakutan, laliman, ano paman. Si the Death card na naman bumagsak, naka-reverse. Meron lang po yan kalakip na mensahe. Okay? Ito na, ika-clarify pa natin. Kailangan natin ng clarifications. Okay. The Devil. Di kailangan laliman, ano paman. Actually, that is a sign of Capricorn. Si the Devil, isa lang yan, hindi dalawa. Ay, dalawa yan, oh. Either may pagkasobra, pagkalabis, or kulang. Labis or kulang. So, ito yung ilang unhealthy approach natin. Kasi sa Capricorn, once na nag-settle kayo, once na nag-focus kayo sa isang bagay, especially sa mga priorities nyo, eyes on the prize, very goal-oriented kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. So, ang tendency, extreme, ay yung intensity. Okay, so still balance is the key, guys. Nang walang pagkalabis or sobra. Kasi yun kayo lalo ang motivation nyo umangat na agad. Then, you're in the 10th house, Capricorn. Patuloy naman kayong gustong ma-achieve. Matapos, then, it's about completion, achievements, and family, home sector, ito pagdating sa talo. Ito yung dahilan nyo kung bakit kayo talagang push kung push, grind kung grind, work kung work na ang ganda. Pero take it easy this week, Capricorn, kasi, ayan, pinapaalalahanan kayo to take some time off your busy schedule na hinga, ng makapahinga. Ito kasi baka kayo mismo hindi na nararamdaman ito kasi yung enerhiya ay buong buo para sa priorities nyo. Physically, mentally, emotionally, better check nyo rin ang inyong mga sarili. Okay, sa part na yan, kayong higit na makapagsasabi, listen to your body, guys. Kasi baka may pagkasobra na dyan or pagkakulang. Ano yung pagkasobra, pagkakulang? Kahit sa tulog, ayan, baka katulad kay Moonchild, kulang sa tulog, sobra sa kape. Paano na? So, ganun lang, yung ilang unhealthy approach natin, okay? Umangat si Ten of Cups. Maring may nakakamiss sa inyo or may namimiss kayo na chance or may namimiss kayo na tao, o chance, opportunity, dahil sa sobrang busy nyo sa isang sektor. Okay? Naiiwanan kayo ng limitaw with the Death card, ng restrictions. So, hinga, magplano kayo para sigurado, balance is the key. Alam ko madaling sabihin, hindi ganon kadali gawin. Pero ito naman, okay, yung ilang imbalances, yung ilang negativity or unhealthy na approach natin or napapaangat natin na hindi natin namamalayan, ito po ay naibabalanse, na iwawasto. Wala namang perfect. Okay? Ganon yung enerhiya. Or why I see for some of you, maaring nararamdaman ito ngayon. Or maramdaman nyo yung linggo, tayo po ay weekly. So, dyan pa lang ang dami nang nasabi ni Moonchild. So, isang baraha po malawak ang nais iwan na niyan. So, just only take what resonate. Meron ba kayong tension ngayon sa family?
Especially astrologically, si Mars, the planet of energy, action, nasa yung mga 4th house of home, 10 of cups, parang wala nang binabagsak. Tension, conflict, kahit ilang drama-rama ito sa hapon na napaka-normal, walang perfect relationship. Energy si Mars. Action. Minsan nag-iinit. Okay, on fire. Lalo kung may ilang obligations sa trabaho, sa pamilya. Kaya nga yung sarili nyo nakakalimutan na o hindi nyo na alam kung anong uunahin pa. At maaaring hindi lang magtagpo ang enerhiya ng bawat isa. Pero ito po ay masisettle, lilipas guys. Everything is temporary with the death card. Nagagalit si Moonshine. Hindi. Everything is temporary. Sa true. Napaka-normal. Dumadaan tayo sa ilang pag-init ng ulo, kahit ganun lamang. May ganun na. Ito na, finally. May bumagsak na. 5 of Cups, the Magician. Okay. At dito na panghihinaan ng kalooban ng ilan. Wait lang, may sasagutan tayo. Tayo po ay live na live. May pa-exam si TikTok. Ayan, nakapasa na tayo. Haba ng inyong mga PC, ang inyong mga pasensya this week. Capricorn, pag-unawa, pagtanggap. Go with the flow tayo. Huwag daw tayo masyadong ma-attach doon sa ilang demonyo. Ayan. Yung ilang negativity kasi, again, lilipas yan ha. Sabay tayo sa flow. And, focus kayo sa mga goal nyo. Nasa balance po. Huwag nyong iwanan ng masyadong diin. Yung, I feel for some nag-worry na once na hindi nyo matutukan, halimbawa ang isang proyekto, negosyo, trabaho, ay meron kayong mapalagpas. Okay? Or merong lumampas na opportunity. So, wala kayong dapat ipagbahala. Basta alam nyo sa inyong mga sarili na binibigay nyo yung best nyo. The Magician is here. Kompleto Ricardo. Easy peasy lang ang mga bagay. Maharap nyo, magagampanan nyo. Okay, yung mga obligasyon na to. Habaan ng pasensya. Huwag kayo mainip, huwag magmadali. Temperance card naka-reverse. At kung dito natin i-apply sa una kong naibagsak, reversal yung energy, ano. So, hindi natin mapiplease ang everybody. So, pag-unawa. I mean, paglawak din ng pag-unawa. Or ang bawat isa kasi may hugot. So, yung sa bawat hugot na yan, tingnan na lang natin kung ano yung kanilang pinaparating. Meron. Okay? I feel tension for some na sana hindi kayo mapangunahan ng anumang emotions na hindi okay. Kasi sa true yan, talo tayo pag masyado tayo napapangunahan ng emosyon. Maging hanggat kaya, lawakan ang inyong PC. Kasi nga at the end of the day, lalagpas yan, lilipas guys. Okay. Alam ko madaling sabihin si Moonshot, mababa rin ang pasensya. Hindi tayo perfect, pero hanggat kaya, tulungan ang sarili na mapaangat yung enerhiya na kalma. Okay, kalma kayo sa ilang sektor na naibabalanse nyo lahat. Sektor sa pamilya, trabaho, pera, at sa sarili po. Okay, stay motivated, determined sa inyong mga goal pa. The Ace of Wands, yung inspired action nyo sa mga bagong simula kasi meron akong nakikita. Huwag kayo magsisettle sa mga sitwasyon, relasyon, posisyon na may pagkasobra or kulang. Okay, yung inaway na parang hindi nyo nare-receive yung tamang energy. Marahil kailangan ko mabanggit yun for some of you. Kailangan aware kayo kung ano yung iniiwanan nyo ng enerhiya. Dapat ito ay merong something balik din para sa inyo. Nang walang pagkalabis, kulang o sobra. Okay, na kanina ko pa na-mention. Balance, moderate. Ayan. Yan lang, ang may iwan ni Moonshot. Medyo may pagkaseryoso, yes. So maybe ito ihabol natin. Have fun, enjoy, connect, communicate, divert yung energy sa mas masaya, mas merong gaan ngayong linggo.
Ito yung umaangat na merong hugot pa para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay tarot po tayo from May 4 to 10, 2026. Another linggo tayo, panibagong linggo ng Mayo. Kamusta kayo Aquarius? Kuha tayo ng ilang guidance advice. Messages po para sa mga taong ito this week. Anong kanilang aasahan? Anong parating? Any guidance po. Aquarius energy. Message. Mensaheng gabay po para sa mga Aquarius ngayong linggo. Aquarius. The Emperor. Ayan na. Sandali. Ang dami nito guys. Kunin natin yung pinaka nasa harap. Okay. Napakasipag today. Sinashuffle natin yan mabuti. Sige, isa-isahin natin. 6 of Swords. Okay, gusto niyo yun. Napabuntang hininga si Moonchild. 10-10 ang rating. Actually, marahil kailangan mabanggit. Ito nabanggit ko na marahil kung nakakapakinig na po kayo sa mga readings ni Moonchild. Parang sa monthly ko nabanggit to. Ipinasok yung message astrologically. Meron tayong dumaang full moon. Sinalubong tayo ng full moon nitong May 1st in the sign of Scorpio that highlighted your 10th house. Kasi 10-10 yung nakikita ko dito. 10th house, ano yun, Moonchild? Career. Career sector si 10th house. Meron ba kayo natapos, tinapos? Napaka-normal, ano? Trabaho. Ilang obligasyon. Na hindi siya inaway maaaring naging madali. Wala namang madali na trabaho. Okay, wala ring madali na success. Guys, the Emperor. The 8 of Wands. Especially kung yung trabaho niyo po ay konektado sa ibang bansa. For some of you, tayo ay general message. Marahil kailangan kong mabanggit yun. Pero I see na mas nag-increase, nagle-level up ang inyong position. Why not? Napupuna kayo guys. Aquarius, career-wise, hindi na babaliwala. Lalo pa, kung alam nyo sa sarili nyo, kita nyo may 10 espada pa nga na nakadagan. Hindi kailangan laliman, katakutan, ano pa man. Hindi nagiging madali. May ilang struggle. Para bang nagsunog din kayo ng kilay. Parang pag-aaral din to, patuloy na pag-aaral sa inyong trabaho. Focus na hindi na kayo masyado nabibigyan ng panahon sa pamilya. Nitong mga nagdaan ha, especially kasi wala namang overnight success eh. But I see success, achievement, completion, culmination, something ends, something begins, guys, para sa inyo. Lalo pa, doon sa akin na-mention kung saan kayo nagsisikap, nagtatrabaho. And this time, ano na to, the Emperor. So, reversal yung energy natin, guys, ha. Someone na matatawag niyong boss, an employer, boss-like yung energy, leader. Or kayo ni mismo ito. Maangat na yung pagiging entrepreneur. Yung inyong leadership role, the King of Pentacles. So, kung hindi kayo mismo, merong someone na nagpapaangat, nakikita na kayo, napupuna kayo, at hindi imposible ang recognition, public recognition, or kahit sa simpleng appreciation, kasi tayo po ay general message, na-appreciate kayo guys. Nakikita yung pagsisikap nyo, or kung ano yung naiaambag nyo sa inyong mga buhay paggawa. Okay. Ayun. Yun yung parang una kong kailangan mabanggit for some of you. Other messages. Ito na, may celebration na. Family, home,
Or meron po ba kayong travel? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel kasi nakikita natin si Eight of Wands kahit sa simpleng short trips since nag-highlight pa rin sa inyo ngayon ang inyong mga third house. Travel po kasi si third house pero more on short distance travel. Okay? Or kahit sa simpleng pagpaplano, meron bang mangingibang bansa for business, work, or pleasure? Ayan, maring ito ay, or ito yung pinaka-advice, magandang pagkakataon, weekly lang naman tayo na meron kayong mapag-usapan, magplano sa inyong tahanan, pamilya, kung ano yung mga goals nyo pa sa hinaharap. Okay, as an Aquarius, very futuristic sign kayo. So ngayon pa lang, maaring meron na talagang ilang pagpaplano na this time. Lalo pa kung alam nyo sa sarili nyo ito na, claim na natin. Claim na natin yung ilang magagandang potential pagdating sa inyong buhay, karera, trabaho. And ito na. Siyempre, yung kaakibat nito ay ang ma-reach nyo yung mga goals nyo pa. Kasama ang mga taong mahal mo, mahal ka sa'yo, pamilya. I see abundance, ayan, fulfillment, contentment, maybe yung pinaka-advice din. Ang mahalaga naman ay kung nasan kayo ngayon. Take everything one day, one step at a time. Kasi sabi ko nga, nagiging futuristic, patuloy yung energy na ganun. So, ang tendency, of course, baka ma-pressure naman ng ilan. May pa-exam na naman si TikTok. Sagutin lang natin. Tayo po ay live na live. Ayan, nakapasa tayo. So, isa-isa lang sa mga goals na ito. This is about your dreams, yung goal nyo. Huwag kayong mainap, huwag kayong magmadali. May magandang progress po ako nakikita. Sabay lang tayo sa agos ng buhay. Okay? Magandang pagkakataon na paangatin, patuloy na paangatin din yung strategiya nyo, yung talino, meron kayo niyan. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Or, maging bukas pa rin po daw kayo sa opinion, komento ng ilang tao sa inyong paligid, trabaho, pamilya. Yes. Very important yan. Magtanong para sigurado. I feel for some of you, kailangan kong mapaangat yun. Gamitin ng boses. Si third house, again, nag-highlight din talaga rin sa inyo right now. Third house communication. Get more information, do your research. For some, maaring maging malilimutin or makakalimutin this week. Baka meron kayong hindi makita, mapuna sa buong larawan. Kaya naman umangat din dito, 3-3 ang pagtatanong. Okay, or oo. Huwag kalimutan, huwag kayong magpabigla-bigla, huwag magpadalos-dalos sa bawat action, decision. Hindi sa hindi magiging okay, pero get more information. Kasi baka meron kayong ma-miss, okay, na info. Maybe, parang ganun yung kailangan kong mapaangat for some of you. So, ayaw natin yon. Kasi umangat dito yung energy ng boss, leader. So, patuloy kayong maging open pa rin ha. Gaano man tayo ka-professional na or ka-expert sa isang posisyon or relasyon, alam ko na yan, Moonchild. Still be open. Kahit sa simpleng pagpapayo, opinion. Kasi meron at meron kayong mapupulot dyan, guys. Okay. Sabi ko nga, kasi baka hindi nyo napupuna, baka meron kayong namimiss na info, balita, informasyon. Alam mo yun, makichismis tayo. Makichismis. Hindi. Kailangan lang maging bukas. Patuloy kayong maging bukas, guys. Kasi nakikita ko na dito yung kayo mismo bilang isang independence. Very independent at mahusay. Yes, meron kayo niyan, Aquarius. Kaya lang, syempre, pa-balance is the key. Syempre naman, may ilang tao ako nakikita, patuloy kayong maging bukas. Alam ko, paulit-ulit tayo doon. Ayaw natin kasi na meron kayong ma-miss na chance. Kung hindi nyo pa man yan magamit ngayong linggo, weekly lang naman, ayan. Baka at one point sa mga susunod na pagkakataon na ito sa inyong buhay, ay, dapat pala napakinggan ko yun. Or ito pala yung sinabi ni ganyan. Ngayon, ito pala yun, ngayon ko siya magagamit. Yung ganang energy ha, be open, patuloy na pagiging open-minded. Pa-networking ba yan mo siya? Parang ganun na nga. Patuloy maging bukas sa suwestyon. Ganun yung enerhiya.
lawakan ng pag-unawa, pagtanggap. Okay, gaano man tayo parang settle na sa situation. Have fun, enjoy mo pagkaseryoso rin po. Seryoso, maturity ang umaangat sa inyo na ang ganda, pero it's okay to pause. Have fun. Enjoy. Celebrate. Okay, ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan marinig ng ilan sa inyo ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot scope po tayo from May 4 to May 10. 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Kamusta kayo Pisces? Anong kanilang aasahan ngayong bagong linggo ng Mayo? Any guidance, advice po para sa kanila? Mensaheng gabay po. Pisces energy. Anong aasahan nila this week? Anong paparating? Pisces. Any message? Guidance, advice. Eight of Swords. Stay positive. Stay optimistic, positive. Naka-reverse naman. Kasi yan yung at times hindi maiwasan ang pag-overthink. So, kalma. Hinga daw tayo sa ilang isipin na ito. 8 is connected sa money, your finances, kung maging practical tayo. Masisettle niyo yan, guys. Actually, right now, si Mars, nasa inyo pa rin income sector, money sector. Maaring, meron kayong patuloy na sinisettle dyan. Wait lang, may pa-exam si TikTok. Wait lang. Ayan, ilalaban na natin. Tayo po ay live na live. Iniwanan naman tayo ng restriction ni TikTok. Ayan. Pero ayan, pipiyok na si Moonshot. Last sign ko na kasi kayo guys. Patawarin sa boses ko. Pero, add pa tayo. Pisces, ano ba yung huli kong nabanggit? Yung ilang responsibilities, money. Masisettle guys ha. Manalagpasan. Claim natin. Be optimistic. Positive lang. Lalo kung alam nyo sa sarili nyo na patuloy kayong dumidiskarte. Para sa ilan, I feel dyan pa lang may ilang side hustle na pinapaangat. Push kung push. Work kung work. Kita nyo, wala nang binabagsak. Napagod na yung baraha din, guys. Dyan pa lang kasi, stay positive lang daw sa buhay. Life in general, dahil may mga bagong simula. 8-8. Gusto nyo yun? Money. Or, merong alin? Merong magbabalik. At dito mapapangat niyo yung inspirasyon para patuloy kayong manlaban sa buhay, relasyon man, or sa ilang priorities, work, money. Ito yung pinaka-advice, patuloy kayong sumubok mula sa ilang pagsubok ng buhay na hindi nagiging madali. Paangatin niyo yung enerhiya na para kayong nagsisimula sa una. Gaano man kayo, I feel for some, hirap na. Sa true ba? May ilang struggle, napaka-normal. Laban lang daw tayo. Any guidance pa po para sa mga Pisces? The Star. Manifestation card, the star is still the star kahit naka-reverse. Panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, stay positive lang kung ano yung mga nakikita nyo kayo pa rin in the long run. Yung may pang long term na pakiramdam. Hold your vision. Or unti-unti, kung ano yung mga gusto nyo ma-achieve 6 months, a year from now sa inyong buhay, lalo pa sa ilang kabayaran. Kasi parang mas higit na nag-highlight ang inyong mga financial, being practical. Money. Family ang umaangat, guys. Or kasi as a Pisces,
Actually, ngayon, nagbibigay din po talaga din ang inyong mga home, family sector. Kumbaga yung sense of responsibility, obligation, narito pa rin. Great sign na merong abundance, guys. Ten of Pentacles. Sabi ko nga sa inyo, ano mang hirap, malalagpasan daw po. Patuloy lang ang pagsisikap. Yes. Wala nang binabagsak. Ito na raw yun. Tinapos na tayo ni Ten of Pentacles, guys. Lavan, abundance yan, kasaganaan, kasiyahan, kalakasan, lahat na. KKK, 3K. Ayan. At patuloy kayong maging bukas. Why not na-mention ko yung side hustle, no? Maaring weekly lang naman tayo. Ngayong linggo, may mga opportunity or potential. Ito pwedeng kusang ihain ng universe or pwedeng kailangan mapaangat nyo. Ito yung guidance na hiningi natin. Kung naghahanap kayo ng extra income, extra work for an extra income, ayan, may ilang side hustle tayong nakikita. Merong potential para higit kayong mag-grow or lumago ang inyong ayan, kayamanan. Kayamanan, gusto niyo yan. More on money. Money is coming. I-claim na ba natin yon? Or merong magbabalik. Sabi ko nga, kung mas practical, 8 po, connected yan about other people's money. Especially kung meron kayong pagkakautang or merong pagkakautang sa inyo, so reversal tayo. Maaring mapangat yung enerhiya na this time ay masettle na, mabayaran na. Okay? Lalo kung nagkaroon ng delays ang ilang bagay. Or for some of you, 8s. Sabi ko nga, maaaring may manumbalik, magbalik. It could be someone from the past na lalo pa kung hindi kayo naiwanan pa ng closure or unfinished business ba ito or may ilang na pornada na relasyon or partnership, business man yan. And this time, this week, kahit sa simpleng pakiramdam or kahit over the net yung connection since 3, umangat dito, yes, may something, oo, nandito pa rin tayo guys. Taurus season, nag-highlight ngayon ang inyong mga third house of communication, connection, collaborations. Yan yung yung pinakasalita ngayon eh. Maaring may ilang opportunity po na umangat. Na this time, especially for some na mag-connect yung parang meron nga akong proyekto, negosyo, na hindi nyo nabigyan ng diin nitong nakalipas na buwan. And this time, baka mag-reappear or mag-revisit or may magbalik kahit sa simpleng pakiramdam nyo ha. Maaring mapaangat nyo yung ideya na why not, subukan natin ulit. Simulan natin ulit, umangat yung energy ng bagong simulain. Take inspired action, huwag pagdududahan ng inyong kakayanan. Sa ano pa yung gusto nyong ma-reach? Kasi nakikita natin yung abundance. But again, walang overnight abundance na or success na. This is something na patuloy yung pag-aalayan ng enerhiya, trabaho. Focus, guys. 3 of Pentacles. Focus sa inyong work. At patuloy kayong maging bukas. Magandang pagkakataon ito. Na-mention ko na si communication, planet Mercury, nagbibigay din this time. Patuloy kayong mag-show up. I-showcase ang inyong kakayanan. Pangatin ng boses. Okay, this is the best week. Claim na ba natin to present something? Showcase niyo yung mga kakayanan nyo. Or kung meron kayong ipipresenta na bagong proyekto or ano pa man sa trabaho, negosyo, lalo ba yung business niyo ba or trabaho nyo ay over the net or using the social media. Magandang pagkakataon. The star, umaangat kayo guys. Nakikita kayo, higit kayong mapakikinggan or napakikinggan, napupuna. So, wag pagdududahan kung ano yung pwede nyo pong maipakita pa. I-showcase na sa showtime. Ayan, ang inyong mga kakayanan. Not the time, the week, ano tayo mo siya? Kaya pa ba? Wala ng energy. Pero not the time para manatili kayo sa inyong mga safe zone or comfort zone. Okay. Try and try guys. Try one more time sa 8 of Cups. Subok lang ng subok. Hanggang sa ito na. Patuloy kayo na mag-succeed. Okay.
Yes. Yes to opportunity po. Positive possibilities. Have fun din na. Enjoy kasi nagiging seryoso ang ilang mga baraha today sa ilang nabasahan natin. Hinga. Take everything one day, one step at a time para iwas tayo dun sa pressure na kailangan andun na tayo. Na kailangan ano na tayo sa gusto nating resulta. So, walang overnight andun na. Okay, kalmahan, tiwala sa sarili, sa proseso, at higit sa kanya. Samahan din ng patuloy na dasal po, ha? Pray lang natin ito. Yung ilang gusto niyo pang ma-achieve, marating sa buhay. Para rin ito, sa aking nakita, pamilya, sa ilang dahilan nyo, kung bakit kayo patuloy na nanlalaban sa buhay. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Pisces.